Bagong sibo ng lahi nagmula sa unang binhi, patuloy na inaawit ang nakagis ng himig, mukha ng pag-ibig, lupa, hangin, tubig. Sa palagay ko, mahalaga ang pagtuturo ng kultura namin sa mga kabataan, lalo na sa ngayon na panahon na moderno na tayo. Dahil sumabay na yung iba sa kung ano talaga tayo ngayon. Para naman mas ma-preserve yung kultura namin, kasi mas nakakaawa yung generation namin pag mawala yung kultura namin. And then okay naman kung magsabay kami sa kultura ngayon, pero hindi naman na may limitasyon kami, kasi hindi na maiwasan na hindi kami sumabay, dahil kung nandun ka sa syudad or sa city, alangan naman kung nakasinila sila, ikaw nakapaalang, di ba? So, kailangan may may labeling. Mismo sa amin is nangangailangan talaga ng mga guro. Although sinasabi nila na teacher ka na naman, maraming teacher dyan na nakapagtapos na, nakapasa pa sa board, hindi rin lang na-employ. Yung sa akin naman is kahit ganun, gusto ko pa rin maging teacher, kasi yung pangarap ko talaga is makatulong sa mga IP, lalo na doon sa amin, kasi kailangan talaga nila ng edukasyon, ng isang quality education. Kami indigenous people, kahit dapat talaga umaya kami mun school. Hindi kahit nan school, kahit hindi ng kanandaan mga balance hinara sa tao, dakor talaga discriminate hinara kakarwakan ipugaw karkaru hinara pempuan mahmokan adi makais school iso nga ulay din daw idi kawad ammi ya anu samin umari mun school tap nula yang wada dama di ilawlawan hinara imba. Nahihirapan yung mga parents ko dahil sa hirap ng buhay, hindi nila provide yung mga pangangailangan ko bilang estudyante. Sige ako sige absent, uban sa akong ginikanan magtrabaho. Pag sinasabi ko mga problema namin, sabi nila malayo talaga, at aantayin ko daw na matapos yung ibang barangay na mauuna sa amin bago marating ang barangay namin. Isa din yung mga books, kasi kulang na kulang talaga doon. Kung meron man silang mga book, punit-punit ganun, hindi pa sila updated. Bisan o ganang sa una dili tag sa kasimana dili mi makakaon, moadto lang mi eskwelahan, dili mi mamahaw nya pagkaudto dili na lang pud mi mumuuli sa balay, kay sa may amuulian wala namin kanon nya. Mga bata natatakot, lalo na pag may mga armed groups na nasa paligid, natatakot sila, so naapektuhan din yung edukasyon ng mga bata. Maging balance sana kung ano yung treatment nila sa mga nandito sa city, ganun na rin sana dun sa mga nasa bundok. Ang edukasyon ay isang to break up the cycle of discrimination sa tribo namin. So ito ang nagiging daang tulay para mawala yung discrimination sa amin, especially kami na mga kabataang katutubo. Malaking pasasalamat ko po sa mga magulang ko, dahil kahit gaano kahirap ang buhay, pinilit pa rin nila akong makapagtapos ng pag-aaral. Pero naningkamot gyapon ko nga kay sa since nag-eskwela ko og elementary, ako yung pangandoy nga inatunta nga makalampos ko, madili na ko magbalik-balik diri sa mua nga sa kalisod. Dili na ko gusto na ako nga makalampos ko para dili na ko parehas mapareha
sa una nga kanang grabe kalisod. Naghihirap na kami dahil bumibili na kami ng mga isda sa palengke. Pero nung una, hindi pa nagbibili ng isda sa palengke kasi nandun pa yun sa kalikasan namin. Pang simpleng buhay lang ito, mga pagkain lang ito. Hindi naman sa kinakapos talaga kami ng masyado, pero mayroon talagang araw na kinakapos lang kami, pero okay naman, nakakarols naman. Sana ibigay nila sa amin kung ano yung nararapat para sa amin.